Matapos nga ang ilang araw na paghihintay, sa wakas naputol na ng Golden State Warriors ang kanilang lose streak matapos nilang maipanalo ang rematch laban sa Phoenix Suns 119-116 sa pangunguna ni Stephen Curry na merong 28 points, 10 rebounds at si Jimmy Butler na merong 25 points. Hindi kagaya sa nagdaang laban, hindi sila pumalya sa crucial minutes, pero sa kabila niyan may malaking problema ang nagawa nila matapos ang walang sawang paggamit ni Coach Steve Kerr ng small ball lineup. May isang pagkakataon nga sa laro na gumamit pa ang Golden State ng 4 na gwardya kung saan ang sentro si Draymond Green. Ito na rin naman ang mismong dahilan bakit sila maagang natambakan sa first quarter. Buti na lang gumawa ng adjustment ni Coach Steve Kerr at gumamit ng mas malaking lineup at dito na nga sila nakahabol at lumamang at eventually nanalo kontra sa Phoenix Suns at naputol na ang 3-game lose streak. Samantala, bago pa magsimula ang game kanina ng Lakers at Clippers, undermanned na nga talaga o kulang ang lineup ng Lakers sa pagkawala ng 3 starter na sina Rui Hachimura, Austin Reeves at DeAndre Ayton. Kaya hindi na nakapagtataka bakit sobrang nag-i-struggle ang opensa. Sinabayan pa ito ng maagang pagkawala ni Luka Doncic matapos magkaroon ng leg contusion. Kaya overall, 4 na starter ang out sa Lakers na rason ng maaga nilang pagkakatambak. Though sinubukan ni LeBron James na humabol at makapag-comeback sa 4th quarter at nagtala siya ng 36 points, hindi na rin naman ito naging sapat matapos silang matalo 103-88. At sa pagtatapos, sinabi ni LeBron dahil nga sa nangyaring sunod-sunod na injury ay inaasahan na magkakaroon sila ng next man up mentality. Ibig sabihin magkakaroon ng malaking playing time ang mga bench player katulad ni Nick Smith Jr. na inaasahang pansamantalang papalit kay Luka Doncic bilang starting point guard kapag hindi ito nakapaglaro. Ayon kay Coach JJ Redick, hindi maganda ang kalagayan ni Luka ngayon kaya posibleng hindi ito makapaglaro. Sa madaling salita, mukhang kailangan talaga ni Nick Smith Jr. na mag-step up. Sa kabilang banda, dahil nga sa pagkatalo ng Milwaukee Bucks sa last 2 games, bumagsak na sila sa 11th seed sa kasalukuyang record na 11 wins, 17 losses. At puro mga contender pa ang kanilang makakatapat sa mga susunod na araw na posibleng magpabagsak lalo ng kanilang kalagayan. Kaya malinaw hindi sapat ang kasalukuyang lineup ng Milwaukee para makapag-compete sa Eastern Conference at makasabay sa mas pinakamalalakas na team. Sa madaling salita, mukhang kailangan ng Milwaukee Bucks gumawa ng trade. Tayo sa source, isa sa mga player na binabantayan at seryosong kukunin nila sa trade market ay si Zach LaVine ng Sacramento Kings. Nangangailangan ng Milwaukee ngayon ng bagong scorer na makakatandem ni Giannis Antetokounmpo. Willing ang front office i-offer sa Kings ang ilan sa mga key player at draft pick basta't makuha si Zach LaVine bago ang trade deadline.